Shalom Aleichem. Shalom. Sang Shalom Aleichem, mga kapatid, mga kababayan. Okay, andito na naman tayo ulit. After how many days of na walang boses, narito na naman tayo ulit ngayon sa ating programa Preaching in the Wilderness series. Ito ang boses ko ay hindi pa rin talaga fix yet. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, preach the word of God, whether it is convenient or inconvenient. Sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. Okay. So yan mga kapatid, there are sharing the word of God, there are inconveniences, yet the scripture, the Bible, is encouraging us to continue to do it despite of those inconveniences. Yan. Yan, isa yan. Yung bark ng aso, inconveniences. Alam naman natin na wala naman tayong studio sa ating bahay. Lahat ng parte ng bahay natin ay ginagalawan natin lahat. So, the gospel of today, mga kapatid, is taken from Mark chapter 4, verses 21 to 25. Glory to you, Lord. Okay. He said to them, is a lamp brought in to be placed under a basket or under a bed, and not to be placed on a lampstand? For there is nothing hidden except to be made visible. Nothing is secret except to come to light. Anyone who has ears to hear ought to hear. He also told them, take care what you hear. The measure with which you measure will be measured out to you, and still more will be given to you. To the one who has more will be given, from the one who has not, even what he was will be taken away. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. Sahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Sa Pilipino, sa wikang Pilipino. Sabi dito sa Mark chapter 4 verses 21 to 25, nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang matatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon, bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, dito sa Ebanghelyo na pagkasulat ni Saint Mark ay dito about sa pagsasalita ng Panginoon about doon sa ilaw ay seems na very short lang siya, pero kung titingnan natin yung pagkasaysay doon ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16 ay mas maliwanag na dapat, lalo na tayo na mga mananampalataya, ang ating ilaw ay
ating ipinapakita. Hindi daw dapat itong ating ilawan ay inilalagay sa ilalim ng lamesa. Sabag dapat ay nakalagay sa mataas para makita ng lahat. So kung titingnan natin dito sa Matthew chapter 5, dito sa parallel nitong ebanghelyo natin about sa light na sinasabi dito ng Panginoon, makita natin na malinaw ang pagkasaysay dito sa pagkasulat ni San Mateo. Sabi dito, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng asin, paano pang mapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya tinatagpon na lamang at niyayapakan sa ng mga tao. Verse 14, sabi dito, kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw. Yan, mga kapatid. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng mga nasa bahay. Verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin ang inyong amang nasa langit. So you see, so dapat na ang ating ilaw bilang mga Kristiyano ay nakikita ng mga tao. At ang ilaw na ito ay, kung intindihin natin dito sa verse 16, ito yung mga mabubuting gawa natin. Ang pagpapakita ng mabubuting gawa natin is hindi para tayo ang maparangalan, kundi sinasabi dito sa verse 16 ng Matthew chapter 5 na kundi sa paggawa natin ng kabutihan at nakikita ng mga tao ay ang Diyos ang maparangalan. Huwag nating ariin na yung ginagawa nating kabutihan ay para sa atin, kundi gumagawa tayo ng kabutihan, it is because of God. Kasi lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, hindi naman talaga galing sa atin. There is a source of it, mga kapatid. Di ba? Kung may itinulong ka man sa kapwa mo, yung itinulong mo, hindi naman talaga galing lang sa iyo, kundi may nagbigay din sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng angkinin na iyon ay galing mismo sa iyo, mga kapatid. Yung parang, parang yung kapag tumulong ka sa kapwa mo, ipinapamuka mo sa kanya, ayan ha, galing yan sa akin. Dapat i-recognize natin na yung mga bagay na yun na tinutulong natin sa ating mga kapwa is not really from ours, mga kapatid. It comes from God. Naggaling sa Diyos. Di ba? Yun yung lagi kong sinishare na lagi kong sinasabi na doon sa 1 Chronicle chapter 29 verse 14. Jimboy, sa 1 Chronicle chapter 29 verse 14, sinasabi doon na sabi ni King David sa kanyang prayer, even King David na hari na napakaraming kayamanan, when he prayed, he recognizes or kinilala niya na ang lahat na kanilang ibinibigay pabalik na binibigay sa Panginoon ay galing mismo sa Panginoon. Sabi dito sa verse 14, mga kapatid, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. So kung meron man tayong itinutulong or meron man tayong binibigay sa gawain ng Panginoon sa simbahan, it is not because we are giving. Ibinibigay natin bagkus ay ibinabalik lamang natin kung ano yung nararapat na para sa Panginoon. Because everything that we have comes from the Lord, mga kapatid. Yan. At hindi natin pwede ariin na ayan ha, galing yan sa akin. Yung para bagang kailangan mo tingnan ng nautang na loob yan sa akin. Diba? Which is, diyan tayo kuminsan palaging nagkakamali, mga kapatid. Kaya nga,
maging doon sa Psalm 115 verse 1, di ba? Ano sinasabi doon? Dapat iyon ang magiging attitude natin every time na nakatulong tayo sa ating kapwa. Hindi tayo yung mapasasalamatan, mga kapatid. Sinasabi dito sa Psalm 115 verse 1, sabi niya, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang, dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. So you see, every time makagawa tayo ng kabutihan, hindi natin pwede ariin na it is because galing ito sa atin, mga kapatid. But it is because it comes from God, and we need to recognize that, mga kapatid. Ito yung sinasabi. Kaya nga ito, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, dapat alam natin, ito yung sinasabi ng Psalm 115 verse 1. Non nobis Domini, non nobis Domini. Di ba? Not to us, Lord, not to us. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, bagat ito'y iyo lamang, dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. So you see, mga kapatid. So ganun. At sinasabi dito sa Mark, balikan natin ang Ebanghelyo, Mark chapter 4. Kasi parang alam natin na sa apat na Ebanghelyo, mga kapatid, ay ang Ebanghelyo ni San Marcos ang unang nasulat kaysa tatlong Ebanghelyo, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Itong Gospel of Mark ay mas nauna siyang naisulat. Kaya yung details ng Ebanghelyo ni San Marcos ay hindi masyado kompleto yung detalye, pero makita naman natin doon sa mga parallel gospel na mas pinaliwanag doon. Dito sa verse. So dapat ang ilawan natin ay pinapakita. And then verse 22, walang matatago na di malalandad at lihim na di mabunyag. Ang may pandinig ay makinig. Okay. So kung ang ilaw ay nakalantad. Good morning, Marites. Good morning po. Kung ang ilaw ay naka-display, talagang malalantad, mga kapatid. Malalantad ang gawa ng kagdiliman sa ating buhay. Kaya nga kapag if we are living in the light of the gospel, ikaw mismo makikita mo sa sarili mo kung anong part ng buhay mo yung nasa kadiliman pa. Or even yourself, makikita mo kung if you truly living in the light of the gospel, or living in the light of the Word of God, ay makikita mo sa sarili mo kung anong parte pa ng buhay mo ang nasa kadiliman. Kaya malalantad talaga, mga kapatid. Kasi sinasabi nga ng Psalm 119 verse 105, di ba? Maraming nakami-memorize niyan. At supposed to be memorized din dapat natin yan. Diba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At sinasabi ng Panginoon, diba? Sinasabi niya na John chapter 8 verse 12, sabi niya, I am the light of the world. Okay? So, kung yung buhay natin ay tunay na naliliwanagan ng salita ng Diyos, mga kapatid, makikita natin sa sarili natin mismo, malalantad sa sarili natin mismo kung tunay na pinaliliwanag natin, kung tunay na tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Makikita natin sa parte ng buhay natin kung ano pa yung bagay, malalantad ang buhay natin kung ano yung mga bagay na hindi pa nakaayon sa salita ng Diyos. Yung gawa ng kadiliman sa ating buhay ay malalantad, mga kapatid. Try nyo kung totoo kayong
kung totoo kayong namumuhay sa salita ng Diyos, kung totoo tayong namumuhay sa salita ng Diyos, makikita mo kung ano yung parte sa buhay mo na nakatago pa rin, hindi pa rin naibubunyag. Kasi ang salita ng Diyos ay liwanag, mga kapatid. Hindi pwede na nasa liwanag na tayo pero may parte pa rin ang buhay natin na nakatago sa dilim. It must be exposed. It must be displayed. Kaya nga sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light shine to all men, that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven." Kaya kung isinasabuhay na natin yung liwanag ng salita ng Diyos, ikaw mismo makadidiscover sa sarili mo kung anong parte ng buhay mo yung nasa kadiliman pa. Hindi yung ibang mga tao makaka-discover niyan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang walang maitatago, natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Kapag nagliliwanag na yung salita ng Diyos sa buhay mo, yung mga itinatago mo dyan sa sarili mo, ikaw mismo makakita na itong parte ng buhay mo ay nasa kadiliman pa. Ikaw mismo makadiscover, ikaw mismo mabubunyag mismo sa sarili mong mata. Ito pa rin yung parte ng buhay ko na hindi pa rin align sa Word of God, na hindi pa rin align sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, na hindi pa rin align sa katuruan na iniwan ng Panginoong Jesucristo, which is the Church, the Catholic Church. Yan, mga kapatid. Makikita natin yan. Okay. Diretso natin. Verse 24, "At ididugtong paniunawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginawa ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa." Itong part na ito, ang parallel nito mga kapatid ay makikita natin doon when it comes doon sa giving, sa pagbibigay mga kapatid. Ang parallel nito sa Luke chapter 6, di ba? Makikita na, tingnan natin kasi sabi ko nga sa inyo, unang gospel ang sinulat ang Marcos kaysa doon sa Matthew, Luke, and John sa lahat ng ebanghelyo. At ang isa pa sa nauna na inaisulat na parte ng New Testament is ang 1 Thessalonian. Yan mga kapatid. Hindi ang Gospel of St. Matthew ang naunang nasulat. Ang naunang nasulat ay the 1 Thessalonian. And then itong Gospel of Mark, ito yung unang ebanghelyong na isulat. Yan. Kung hindi kayo maniwala, mag-research po kayo. Dito sa Luke chapter 6, mga kapatid, sinasabi dito, verse 37, "Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa at ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." So you see, when it comes to panukat, tatlo ang binanggit dito na kung ano yung panukat na binibigay natin ay siya ring ibabalik sa atin. Yun din yung panukat na ibibigay para sa atin. Kung papaano ka naghatol sa kapwa mo, ganun din ang ibabalik sa iyo. At kung ano yung patungkol sa pagpapatawad, kung nagpapatawad ka, patatawarin ka rin ng Panginoon. Kaya actually, na-share na natin dati yan mga kapatid, na-share na natin dati na for us to be forgiven by the Lord, ay kinakailangan pala natin magpatawad, mga kapatid. Kasi doon mismo sa Matthew chapter 6, di ba, sa itinuro na panalangin ng Panginoon, makikita natin doon sa chapter 6, verse 13, na parte ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoon ay sinasabi niya, "Patawarin mo kami
sa aming pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At ididugtong din doon sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15, sinasabi na sapagkat kung pinatatawad ninyo ang nagkasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng Panginoon. So yun yung halimbawa ng panukat. Na kung ano yung panukat na ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung panukat na gagawin sa iyo ng Panginoon. Sorry. Yan yung reason bakit nabalam tayo ng ilang araw na hindi tayo nakapag-share mga kapatid. So you see, yun yung halimbawa ng Panginoon. Sabi niya, na binabanggit din doon sa Luke chapter 6 verse 36 to 38, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, Ang sabi dito, puntahan natin, sabi niya, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Yan. So, isa yan sa mga panukat na sinasabi ng Panginoon na kung ano pala yung panukat na ginagamit natin sa ating kapwa, ay siya rin yung panukat na gagamitin sa atin ng Panginoon. Okay, pangalawa na panukat, the barometer o weighing scale. Yan. Kaya, okay. Kasunod sabi niya, and then huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. At huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa. So yung dalawa na huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. So yun yung dalawa na yun. And then, yung pangatlo, yun yung pagpatawad about sa huwag kang haatol. Pangalawa, huwag kang magparusa. And then pangatlo ay magpatawad. And then pang-apat is magbigay sa pagbibigay. Sabi niya, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. So sa apat na ito, kung ano yung takalan na ginagamit natin sa iba, ay siya ring takalan na gagamitin sa atin ng Panginoon. Mahirap ba intindihin, no? Ibig sabihin, ang Diyos ay makatarungan na kung ano yung ginagawa. In short mga kapatid, in short, na kung ano pala yung ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya ring gagawin sa atin ng Panginoon. Ayun yung short na kahulugan. In short, na kung ano pala yung ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya ring gagawin sa atin ng Panginoon. Ang tanong, ano yung gusto nating gawin sa atin ng Panginoon? Anong gustong panukat na gagamitin ng Panginoon sa atin? See? So maintindihan natin, masasabi natin sa sarili natin, kung gusto pala natin na pagpalain tayo ng Panginoon, gamitan niya tayo ng magandang panukat, ay gawin din natin sa kapwa natin. Kaya hindi malayo ito sa sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 25:36 to 46. Diba? Ano sinasabi doon? Sa Matthew 25:36 to 46. Whatever you do, sa verse 45. Matthew 25:45. Whatever you do to the least of thy brethren, you do it unto me. Yung boy. Okay. Na kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya rin ay ginagawa natin sa Panginoon. So yun yung sukatan.
Si Nato, andito si Nato. Hindi mabasa yung Nato, yung sinasabi mo. Si Nato, nag-comment na naman member ng ENC. Disclosure. Kuya, may tatanong na ako, marapat ba na gumamit ang mga Catholic defender ng Satanic Bible? Satanic Bible, kung ginagamit lang nila ito na reference, hindi naman yan hindi naman primary source yan eh. Marami namang mga mga aklat ang mga Catholic defender kasi reference yan. Mga sources na reference na magagamit din doon sa mga satanic. Halimbawa, kahit ako meron akong aklat ng Mormons, meron akong Quran, meron akong aklat na ganon, pero hindi mo naman ginagamit yon para as a source of truth, as a primary source of truth, kundi ang Catholic Bible pa rin yung primary source of truth natin. Ayan, disclosure. Sa anak ay Panginoong Hesus. Ang tawag ba sa Espiritu ay Panginoong Espiritu. Parang Panginoon pa rin ang Espiritu. Nato. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Tingnan natin doon 2 Corinthians chapter 3 verse 17 yata yun. Sabi niya rito. Ang Panginoong binabanggit dito, ayan, take note basahin mo sa Nato. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. So, kinikilala rin na Panginoon ang Espiritu. Kasi sa inyo, ang turo ni Arius Nato na siya inyong na-acquire ng Inc. 1914, ay ang Panginoon Kristo ay tao lang at ang Espiritu kapangyarihan. So, no wonder na ganun yung mga sasabihin mo nato. Okay? So, tuloy tayo mga kapatid. Dito sa Ebanghelyo ngayon. Basahin mo na lang nato yung 2 Corinthians 3:17. Magbasa ka ng Bible kapag wala yung ministro, okay lang yan. Huwag mo nasabihin na nagbabasa ka ng Bible. Okay. So, balikan natin mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, na kung ano pala yung panukat na ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya rin gagamitin sa atin ng Panginoon. So, dapat beware tayo dun. Let us beware mga kapatid. Lalo na yung mga nagsasabi na, kami lang ang maliligtas. Mapapa-impyerno kayo. Di ba? Kapag sinasabi natin yung ganung mga pananalita, we are taking the part of God. Inaalis or doon tayo inaagawan natin ang pwesto ng Diyos. Kasi you are judging other already na mapunta sa kadagat-dagatang apoy at ikaw ang maliligtas. Hindi natin dapat pangahasan yun. Hindi natin dapat pangahasan. Ito'y malinaw na sinasabi na kung ano yung panukat na ginawa natin sa ating kapwa, ay siya ring panukat na gagawin sa atin. Ayan meron pa dito itong Luke chapter 6 verse 36 to 38, meron pa rin siyang parallel dito sa Matthew chapter 7, mga kapatid. Ano binabanggit dito? Okay, sabi dito sa Matthew 7, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Yung panukat, yun yung binabanggit sa gospel ngayon. Yung panukat na ginagamit natin sa ating kapwa ay siya ring panukat na gagawin sa atin ng Panginoon. Sabi niya, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. So you see,
So let us beware of that. Kahit sabihin mong napakamakasalanan ng tao na yan, huwag mong sabihin na may impyerno yan. Di ba may mga relihiyon, may sekta na bagong mga lumutang na sekta, napakalakas ng loob. Lumutang na sekta na sinasabi sa atin tayo ay mapa-impyerno. Mga kapatid, ay napakadelikado yan. Napakadelikadong yan, na pananalita. Meron akong viewers, Air Force One, ikaw. Kamusta na yung Isaiah 46 mo? Okay. Marami ka na bang nabudol doon sa Isaiah 46 mo? Okay. So mga kapatid, ganun. Na kung ano yung panukat na ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya rin yung gagamitin sa atin ng Panginoon. Linaw nito, ulitin natin, ha? Huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sa paghahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. You see, mga kapatid? At di ba pareho din yung binanggit doon sa Luke chapter 6 na itong sukatan pala, yung 4 na area sa buhay natin na sukatan na ginagamit natin sa ating kapwa, yung 4 na yun ay siya rin gagamitin sa atin ng Panginoon. Okay, so balik tayo dito sa Mark chapter 4 verses 21 to 25. Mark chapter 4 verses 21 to 25. And then, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. So, ang lahat na meron tayo ay pahiram sa atin ng Diyos. Pahiram lamang sa atin ng Diyos, mga kapatid. Okay? Related ito dun sa panukat ng pagbibigay. Related ito sa panukat ng pagbibigay, mga kapatid. Kasi kung ano yung, kumbaga parang kapag nagiging, parang katulad ng, mga kapatid, katulad ng ang dagat doon sa Israel, may natawag na Dead Sea. Ang Dead Sea na ito ay tanggap lang siya ng tanggap, mga kapatid. Tanggap lang siya ng tanggap. Pero walang nabubuhay sa kanya. Ang alat noon. Kaya nga kapag maligo ka doon sa Dead Sea na yon, ay lulutang ka. Dahilan doon sa maalat masyado yun. Mga kapatid. And then, pagdating doon sa Sea of Galilee, ang Sea of Galilee, buhay yung dagat doon sa Sea of Galilee kasi meron siya mga outlet. May mga tubig na pumapasok pero may outlet siya. Unlike ang Dead Sea, wala daw po siyang mga outlet, mga kapatid. You see? Even the seas, yung Dead Sea na yun, may aral na may bibigay sa atin. Na kung sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kaunti nasa kanya ay kukunin pa. Kung hindi tayo kung nakikita ng Panginoon, God is the source of everything. Kung nakikita ng Panginoon na nagiging stagnant yung binibigay niya sa atin, so bakit patuloy pa tayong bibigyan ng Panginoon? Diba? Oo. Bakit patuloy ka pang bibigyan ng Panginoon? Bakit tayo patuloy na pagpalain ng Panginoon? Ano yung reason why the Lord kinakailangan tayo pagpalain? Ano yung reason? Let us give God a reason why He need to bless us, mga kapatid. Kaya nga kung nakikita ng Panginoon, kahit ikaw, di ba nakita naman natin yung parable
yung tatlong parable, yung servant sa Matthew 25, makita natin ng the parable of the talent, di ba? Nung umalis ang Panginoon, binigyan niya, pinagkatiwalaan niya yung tatlo ng talent. Pero yung isa, yung pinakamaliit ang tanggap, hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin na gawin yung kanyang gampanin. Bagkus yung dalawa ay ginawa nila ng paraan at ikinalakal at lumago at tumubo. Ano nangyari sa isa? Inalis sa kanya yung ipinagkatiwala sa kanya at tunay nga na nawalan siya. The same with us, mga kapatid. Kasi lahat na meron tayo comes from the Lord. So let us give God a reason why He need to bless us. Kung yung binibigay ng Panginoon sa atin ay ginagamit natin para maparangalan siya, talagang pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Pero kung wala naman dahilan. Di ba? Kung kahit kung ikaw may tauhan ka, kung yung tauhan mo hindi productive, sa tingin mo, sige nga, kung yung tauhan mo hindi productive, patuloy mo pa rin bang siyang i-entrust ng mga bagay-bagay para ipagkatiwala sa Kanya? No, it's not, mga kapatid. The same with us sa Panginoon. Yun yung mga panukat ng Panginoon sa apat na area na yun. Yung paghatol, pagbibigay, pagpapatawad, at ano pa yung isa? Na kung ano yung panukat na ginagamit natin, ay siya ring panukat na gagamitin sa atin. Balikan natin Luke chapter 6 verses 36 to 37 to 39, 38. Sabi dito, huwag kang humatol sa paghahatol. Yan, panukat na ginagamit mo. Huwag kayong magparusa. Yan, pangalawa. Magpatawad kayo, 3. At magbigay kayo. Sa 4 na panukat na yan, kung ano yung ginagamit natin sa ating kapwa, ay siya rin gagamitin sa atin ng Panginoon, mga kapatid. So, the gospel of today is reminding us, para kung gusto natin na ang meron tayo ay patuloy na palaguin ng Panginoon at hindi alisin sa atin ng Panginoon, ay ipakita natin sa Panginoon, let us give God a reason why He need to bless us. Let us give God a reason why He need to continue na pagpapalain yung buhay natin. Bigyan natin siya ng rason. Di ba? Mga kapatid, parang katulad yan sa pagiging empleyado. Give your employer a reason why he need to promote you. Give a reason your employer why he need to augment your salary. Di ba? Yun lang yun, mga kapatid. Give God a reason para hindi alisin sa atin yun. Kung yung gift ng Panginoon sa atin, halimbawa may gift ka na binigay sa iyo ng Panginoon, ngunit hindi mo ginagamit, nagiging stagnant yung gift na yun ng Panginoon. Ang gift ay may dahilan kung bakit ka binigyan ng kaloob ng Panginoon. Even our very lives, God gave us this life not just for nothing. Yung buhay na ito ay binigay ng Panginoon para kumain ka lang matulog, magtrabaho, magliwaliw, magliwaliw. Hindi ganon yung reason why God give us life. The same with other gifts. God give us that gifts not just for us. Not just for us. Ibinigay ang regalo na ito para mapakinabangan din ng iba. Hindi lamang ito para sa atin.
Yan. Yan mga kapatid. Let us remember that na yung buhay, even our very lives, God gave it to us not para gamitin lamang natin sa ating mga sarili. Hindi natin nasa-serve yung pinaka-purpose why God gave us lives. Then, ano sabi ng Panginoon? Ang wala ay kukunan pa, ngunit ang meron ay bibigyan pa at mananagana. Ayan, si Air Force One, ano ka nga ba? Inc ka ba or MCGI? Kasi baka si Air Force One, di ba sinasabi ko nga sa iyo, balikan natin yung pinaka-base argument mo na Exodus chapter 20, 3-5, ayaw mo na 1, saka Deuteronomy chapter 5. Ngayon, yung binabalik mo lang yun sa Isaiah, yung context niyan, ang context diyan ay mga imahe ng Diyos-Diyosan. Alam naman natin sa Biblia, ang mga Diyos-Diyosan ay binanggit yung mga pangalan. May Diyos-Diyosan bang Nazareno sa Biblia? Sa Biblia na Air Force One. Yan, di ba? Sinalens kita dati niyan patungkol yan sa kino-quote mo na Isaiah 46. Pero bakit hindi mo siya ma-reconcile dun sa ginagawa ni na Josue or ng bayang Israel? Or ng bayang Israel na pinoprocession nila or pinapasan nila yung Ark of the Covenant na may dalawang malalaking imahin ng kirubin sa ibabaw ng Ark of the Covenant. Paano mo ma-reconcile yun? Di ba? Hindi mo nga ma-reconcile. Ibig sabihin, Air Force One, para ka lang robot. Para ka lang robot na kung ano lang yung sinaksak sa utak mo ng mga ministro mo, yun lang yung paulit-ulit mong ginagawa. Hindi mo siya ma-reconcile. Paano mo reconcile? Hindi. Bago tayo pumunta sa Nazareno, halimbawa, paano ma-reconcile yung sinasabi ng Isaiah 46? Paano ma-reconcile dun sa ginagawa ng mga Hudyo na pinapasan nila yung Ark of the Covenant with 2 cherubim na nakailagay sa ibabaw nito? Paano ma-reconcile yun? O, di ba hindi mo ma-reconcile? Kasi, ang tinutukoy doon sa Isaiah 46 is yung imahin ng Diyos-Diyosan. Ang imahin ng Nazareno at ng mga santo ay hindi namin kinikilala ang Diyos. Kapag ang isang bagay kinikilala mong Diyos, naging Diyos-Diyosan. Kasi counterfeit God siya. Ganun. Kung ang isang bagay kinikilala mong Diyos kapalit ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, naging Diyos-Diyosan. Ngayon, yung binabanggit sa Isaiah 46, tatanungin kita, Nazareno bang binabanggit diyon? Imahe ba ng San Lorenzo yon? Imahe ba ng Santo Niño yon? Sige nga, paano mo reconcile yun? O, di ba pareho din lang? Hindi mo, mas talo pa nga yung mas matindi pa yung ginawa ni na Joshua. 7 araw nilang iniikot sa Jericho yung pinoprocession nila sa around wall of Jericho yung cherubim na yun. 2 pa yun, di lang isa. Magkaharap na nakaganon. Yung makikita natin doon sa mga binibenta, yung Ark of the Covenant na binibenta, ang liliit ng cherubim. Pero sa totoo, ang lalaki nun. Ngayon, kung makikita natin sa kasalukuyan yung ganon, kapag kayo nakakita nun, Diyos-Diyosan. Kasi ang pag-intindi nyo sa Diyos-Diyosan, base sa Exodus chapter 23-5, lahat ng imahin ay tinuturing na Diyos-Diyosan, which is not. Kasi nilatag ko na sa iyo yung Exodus chapter 25, 5 chapters away from Exodus chapter 20. Numbers 21, verse 4-9. And then yung kabuuan ng 1 King chapter 6. Di ba? 1 King chapter 6 at Ezekiel 41, 17-19. So, hindi mo ma-reconcile kasi ang tinutukoy kasi doon sa Isaiah 46 ay talagang imahe ng Diyos-Diyosan.
na pinoprosesyon ng mga pagano. Contrast doon sa mga pinoprosesyon ni Joshua. So, hindi lahat ng pinoprosesyon, Diyos-Diyosan. Si San Jose, lima dahil prosesyon namin ang image sa San Jose, never namin, kaya nga tinatawag namin San Jose. Hindi namin sinasabi na, Diyos Jose, Diyos Maria. O, ayun. Kaya nga never mo talaga Air Force One, si Air Force One mga kapatid ay bagamat para siyang sirang plaka na paulit-ulit. Siguro parang lang siya parang ang tila baga na parang ang level ng education na is mababa lang. Kaya kung ano lang yung sinasaksak ng ministro niya sa kanya, yun lang yung inuulit-ulit niya. Ngayon, pag sinasabi natin i-reconcile, paano niya pagkasunduin yung ginawa ni Joshua at yung sinasabi sa Isaiah 46? Then, mag-end siya sa conclusion. Never siya nag-attempt na never niya i-attempt na i-conclude, never niya i-attempt na sabi ni Knight, bobo, basta ang anumang nilalang o mga gawa ng kamay, basta niyukuran at pinaglingkuran ay Diyos-Diyosan. You see? Ito pa si Knight, nagsasalitang matalino, pero hindi niya alam at nabasa din yata yung Joshua chapter 7 verse 6. At hindi niya rin alam kung ano yung Ark of the Covenant. So, ibig sabihin, pareho sila ni Air Force One o baka si Air Force One din ito. Air Force One, ikaw din ba yan? Sabi niya, bobo, basta ang anumang nilalang o mga gawa ng kamay ay basta niyukuran at pinaglingkuran ay Diyos-Diyosan. So, you see? Okay, so pareho sila ni Air Force One na itong si Knight ay nagmamarunong pero hindi naman talaga marunong. Okay? Kasi kung totoong marunong ito, paano niya rin ito ma-reconcile si Knight? Katulad ng challenge ko kay Air Force One. Paano mo rin ma-reconcile Knight? Yan yung Joshua chapter 7 verse 6. At maging yung Ark of the Covenant. Hindi mo ba alam kung saan ito nilalagay yung Ark of the Covenant? Di ba? Sa most holy place, sa dakong kabanal-banalan. Okay? So kung hindi niyo yan masagot ni Air Force One, yung sinasabi ko, ay nagmamarunong lang kayo. Yan yung nagdudumilat na katotohanan, nagmamarunong kayo, pero hindi naman pala. Kung pastor kayo, kung mga pastor kayo, tingnan mo si Air Force One, paulit-ulit na yan, hindi natin, pinapabayaan na natin na magulit-ulit siya. Pero never niya i-attempt para ipaliwanag yung side niya kung paano niya ma-reconcile. Kasi hindi niya nga alam. So the same way, itong may katulong siya si Knight. Itong mga tao nito, alam mo mga kapatid, ito kung hindi naman talaga sila mga pastor or kung mga pastor man sila, ay pinanindigan na lang nila yung kamalian nila. Pero ang totoo niyan ay kung harap-harapan na mag-usap, iyang mga ganyang argumento mga kapatid, ay matagal na pong napahiya ng mga argumento yan. Itong argumento ng mga tao na ito patungkol sa mga Diyos-Diyosan ay mga ginagawa na lang yan ng mga bagong sulpot ng mga sekta. Ang mga lumang sekta or mga lumang denominasyon na umalis sa Catholic Church, meron pong tinatawag na iconoclasm. Na-resolve na yan sa iconoclasm. Alam na po nila yan. Yan, search nyo about sa iconoclasm. Kaya yung mga lumang sekta na mga lumang denominasyon ay hindi na po nagsasalita dyan. Ang mga nagsasalita dyan ay yung mga bagong sekta or mga bagong sulpot. Kaya kapag may mga tao na nag-raise ng ganyang argumento, ay malalaman mo na sila ay mga bagong sulpot na sekta. Na itinatag ng mga tao na mako-qualify natin na pasok doon sa sinasabi sa Psalm 127 verse 2. At ito tao ng mga kapatid.
So maybe that is by now, mga kapatid, yung pinag-usapan natin kanina sa Ebanghelyo na yun yung pinag-usapan natin kanina sa Ebanghelyo na kung ano yung panukat na ginagamit natin ay siya ring panukat na gagamitin sa atin ng Panginoon. Kung si Padre Damaso na sa sulat ni tawag nito ni Rizal, or si Padre Damaso na naging dahilan para mabuo yung Biblia, para may matalata ka na mga quote. Oh, di ba? Okay. Yan, Air Force One. Tingnan mo, hindi mo rin kilala si Rizal bago siya mamatay, di ba? Na-recant niya kung ano yung mga pinagsasabi niya against sa Catholic Church. Ibig sabihin, the level of your education ay talagang medyo may problema. Shalom, that is by now, mga kapatid. Signing off, araw na po tapos na po ang New Year, ang holiday. Salamat sa Panginoon na nagkaroon muli tayo ng boses. So, shalom, that is by now. Maraming salamat po sa mga nag-like sa 451 at sa isang nag-share, sa mga nag-send ng gifts at sa mga nag-follow. Signing off, my dear brothers and sisters. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Amen.